Sa pagpili ng variety, ang maganda na basehan po ay yung in-demand sa ating lugar o sa market. Maganda po na gumamit tayo ng mga hybrid na variety ng kalabasa para mas madami ang ating anihin sa pagkakalabasa. Ang ilan sa mga variety pwede nating itanim ay ang mga sumusunod: Suprema ng East-West, Saturn ng Allied Botanical at Rizalina ng Kaneko Seeds. May dalawang paraan po sa pagtatanim ng kalabasa. Una ay ang direct seeding o ang direktang pagtanim sa lupa. Ang pangalawa naman po ay ang transplanting. Ito po ay kadalasang ginagawa sa mga hybrid para masiguro ang magandang pagtubo ng buto. Sa paghahanda ng patubuan ay kailangan natin ang mga sumusunod: seedling tray, garden soil, vermicompost o animal manure, at carbonized rice hull o inuling na ipa. Paghaluin ang 1 to 2 part ng garden soil, 1 part ng vermicompost o animal manure, at 1 part ng inuling na ipa. Pagkatapos haluin ay ibilad ng 4 hanggang 5 oras sa araw upang mamatay ang mga organismo na maaaring magdulot ng sakit sa ating punla. Ilagay sa seedling tray at itanim ang mga buto. Sa pagtatanim ng buto ay huwag masyadong ibaon. Ang patulis na parte ang itatanim at nakalabas ng bahagya ang malapad na parte ng buto. Diligan at ilagay sa malilim na lugar hanggang tumubo. Maaari na pong i-transplant ang mga punla mula sa ika-10 hanggang ika-14 na araw mula pagkapunla. Sa paghahanda ng taniman ay mas mainam na gumawa ng kanal para sa mas mabilis na pagpapatubig sa mga kalabasa. Ang lapad ng kanal ay 50 cm o 0.5 meter. Ang layo ng bawat butas ay 1 metro at 3 metro naman ang pagitan bawat row. Kung sa mga sahod ulan na lugar tayo magtatanim, sundin lamang ang planting distance na 1/3 meters. Sa paglilipat tanim, maaring maglagay ng organic, halimbawa ay vermicompost o nabubulok na dayami bago itanim ang kalabasa. Maaari din maglagay ng paupong pataba sa paglilipat tanim. Ito ang magsisilbing reserbang pataba ng halaman sa paglaki. Ilagay muna ang 10 grams o 1 kutsara ng complete fertilizer, sundan ng organic, at saka itanim ang seedling. Kung medyo maganda naman ang kalidad ng lupang pagtatamnan, pwede nang di gumamit ng organic at i-transplant na lamang ang punla. Maglagay lamang ng 2 healthy seedlings sa isang butas. Maglagay ng pataba sa ika-10 hanggang ika-14 na araw pagkatapos maglipat tanim. Maglagay ng 10 gramo o 1 kutsara ng pinaghalong calcium nitrate at 16-20 bawat puno. Ang layo ng pataba sa puno ng halaman ay 3 inch at 3 cm naman ang lalim. Laging magpatubig pagkatapos magpataba. Sa ika-28 to 30 days, maglagay ng 10 gramo ng complete fertilizer bawat puno. At sa ika-45 days ay maglagay ng pinaghalong complete fertilizer at 0060 o muriate of potash, 15 grams bawat isang puno o 1.5 kutsara. Ito ay paghahanda sa pamumunga ng kalabasa. Laging magdilig o magpatubig kada pagkatapos magpataba upang matunaw ang abono at magamit ng maayos ng halaman ang mga sustansya sa paglaki. Magpatubig at least once a week lalo na kung tag-araw. Ang mga insekto gaya ng aphids, squash beetle at leafhopper ay maaari po nating kontrolin sa pamamagitan ng pag-spray ng mga insecticide na may ganitong active ingredients: lambda-cyhalothrin, dinoftefuran, thiamethoxam, fipronil, spinosad at abamectin. Ang mga sakit naman kagaya ng anthracnose, powdery mildew at downy mildew
ay maaari nating maiwasan sa pamamagitan ng pag-spray ng mga preventive fungicides na may active ingredients na mancozeb, metalaxyl, at cymoxanil. Ang kalabasa ay kadalasang inaani mula 85 hanggang 90 days mula pagkalipat tanim depende sa variety. Ang pinakamainam ay yung medyo nagkukulay orange na ang kulay kapag ina-harvest. Punin niyong kalimutang mag-subscribe at mag-share sa ating channel para pa-updated kayo sa mga bagong production guide nating ilalabas.